Magandang araw mga kaibigan. Okay, as usual, higop muna tayo ng dark chocolate. Napakasarap po. So, enjoying maghikop ng dark chocolate. Yung gustong makatikim, dito lang kayo magkontak. Okay, pag-usapan natin ngayon, VP Sara pa rin. Ano ang kanyang reaksyon doon sa pahayag ni Pangulong Duterte na kung itutuloy nila ang impeachment case laban sa ating VP, mapipilitan ang dating Pangulo na tatakbong senador or later on Vice President. Then another one is yung kumakalat sa social media na hindi pinansin ni VP Sara si Speaker Romualdez nung pauwi na sa Pilipinas si Pangulong Marcos. Bakit nagkaganon? Okay, so panoorin muna natin itong video ito para makapagbigay ako ng reaksyon. May sagot si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na mapipilitan siyang bumalik sa politika sakaling patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Kanya ring sinagot ang isyu na hindi niya umano pinansin si Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula Amerika. Si Jason Rubrico magbabalita. Mapilitan ako. It's either I run for senator or I will run for vice president. Baski matanda na ako. Yan ang naging babala ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga nais magpatalsik sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Sinabi yan ng dating Pangulo sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa gitna ng umuugong planong impeachment ng ilang kongresista laban kay Vice President Sara. Ito naman ang naging reaksyon ng pangalawang Pangulo sa sinabi ni Pangulong Duterte. Kung ano man yung desisyon ni Pangulong Duterte ay buo ang suporta ng pamilya sa kanya. Just like kung ano man yung mga desisyon namin ng mga anak regarding sa politika, buo din yung suporta ng pamilya sa amin. Ganun din ang suporta namin sa desisyon ni Pangulong Duterte. May komento naman si Vice President Sara patungkol sa isyu na hindi niya umano pinansin si House Speaker Martin Romualdez sa arrival ni Pangulong Bongbong Marcos mula Amerika. Hindi ko nakita yung nasa social media. Hindi ako makakomment. Wala ako nakita. Samantala, pinangunahan ni Vice President Sara ang kulminasyon ng National Reading Month sa Esteban Abada Elementary School sa Quezon City nitong Martes ng umaga. Aminado ang pangalawang Pangulo sa problemang kinakaharap ng Department of Education kung saan mababa ang ranking ng mga Pilipinong estudyante sa Program for International Student Assessment pagdating sa reading comprehension. Karamihan pa aniya sa mga kabataan sa henerasyon ngayon ay mas nawiwiling mag-gaming kaysa magbasa. Kasabay pa nito aniya ang problema sa learning losses bunsod ng COVID-19 pandemic. Nakikita natin na hindi talaga maganda yung kalidad ng edukasyon. At simulan talaga natin dapat na matuto ang mga bata magbasa. And marami talaga tayong mga non-readers at saka marami tayong mga slow readers. Upang tugunan ito, ani Vice President Sara, ilalaan ng DepEd ang Biyernes kada linggo para sa Catch-Up Friday simula sa January 2024. Sa Catch-Up Friday, walang ibang gagawin ang mga bata kundi ang magbasa sa buong araw. Ang marunong ng magbasa naman ay tuturuang magsulat ng essay at libro kasabay ng paghasa ng kanilang critical at analytical skills. Bukod sa reading, kabilang din sa mga subject na bibigyang pansin ng DepEd tuwing Catch-Up Friday ay health, values at peace education. Sa ngayon, ayon kay Vice President Sara, binabalangkas na nila ang guidelines na nakatakdang ilabas sa December at ipatutupad simula January 12 sa susunod na taon. Ito yung strategy natin sa paghahabol sa part ng ating learning recovery program dahil nakita natin na ginagawa naman natin lahat noon pero hindi pa rin nag-i-improve ang performance ng ating mga learners, particularly sa
international assessments. Dapat mag-allot tayo ng isang araw talaga na wala nang ibang gagawin ang ating mga mag-aaral at mga teachers kundi humabol sa kung ano yung dapat matutunan ng mga bata. Kasabay ng National Reading Month, inilunsad ng pangalawang Pangulo ang kanyang inakdang librong pambata na may pamagat na Isang Kaibigan. Aniya, inspirasyon niya ang mga kabataang Pilipino sa pagsulat ng nasabing libro na isang kwento tungkol sa halaga ng tunay na pagkakaibigan at kabutihan. Para sa Diyos at sa Pilipinas ko mahal, ako si Jason Rubrico, SMNI News. Okay, unahan kong magbigay ng komento yung hindi napansin. May napanood din akong video niyan, short video lang. Sayang, hindi ko na-save kaya hindi ko na ano. Basta, nauna si Martin Romualdez, sumunod si BP Sara, and then na-overtake niya, hindi niya talaga pinansin. Kaya lang, parang mabilisan yung lakad na kasi paparating ng presidente. So, ang sabi ni BP is, hindi niya napansin. Talaga ba? Hindi niya napansin o sinadya niya na hindi pansinin? Okay, ang tingin ko dyan is, ang ating BP, very honest, hindi naman siya santa, honest. Tapos, ang pananawagan niya is unity. So, pag nananawagan siya ng unity at sadyain niyang hindi pansinin ng Speaker of the House, siya, ipokrita. Kaya, kahit may iringan sila sa politika on 2028, I believe, ang ating BP, ayaw niya ng magkawatak-watak ang ating gobyerno. Gusto niya united pa rin. Kung napansin niya, I believe papansinin. Yun ang tingin ko. So, hindi na ito masyadong issue. Huwag na natin masyadong palakihin. Okay? Ako, naranasan ko rin yan, yung nag-apura, nakafocus ang mind ko on something else. Yung mga taong nadadaanan ko nakakasalubong, hindi ko na masyadong napapansin. So, again, walang sino mang may kasalanan at let's maintain the unity. Huwag nating pabayaan na mabungkag o masira yung political capital ng ating bansa, yung pagkakaisa. So, magkaisa pa rin tayo. Okay, dito na tayo sa plano ni Tatay Digong. Magkakandidato siya by 2025 kung may kondisyon. Kung itutuloy nila ang impeachment. So dito muna tayo mag-discuss sa itutuloy ba nila ang impeachment. Itong mga Makabayan Black, kung ituloy nila o hindi is nagadepende sa blessing ng Speaker of the House. Kasi kung walang blessing ng Speaker of the House, useless lang yung impeachment complaint ng Makabayan Black. Hanggang Secretary General lang yan. Wala na, hindi na uusad, hindi na pupunta sa committee level. So it all depends on the leadership. So, next question is, will the leadership, yung Speaker of the House ba, magbibigay ng blessing? Depende sa reaksyon nating mga tao. Kasi, naniniwala talaga ako na itong si Speaker Martin Romualdez, may balak siya talaga na as early as now, sisirain na ang imahe ni BP Sara. That's my analysis. So, sinadya nila yon na ipakalat ang balita na may namumong impeachment complaint to test the waters. Ano ang reaksyon ng taong bayan? Sa aking basa ngayon,
ang taong bayan umaalma. Mas marami ang umaalma. Kasi pinag-uusapan eh. Pinag-uusapan. Ang media, both mainstream and social media, naging mainit tungkol sa bagay na yan. And tingin ko, tong kampo ni Martin Romualdez, nabasa nila na aangal ang taong bayan pag ituloy nila. Kaya tingin ko ito, hindi muna nila itutuloy ngayon. Kasi kung itutuloy nila, magbubumirang sa kanila. Sabi nga ni Tatay Digong pag ituloy nilang impeachment case ni BP Sara is lalong magiging presidente si BP Sara. And I believe it. Wala, talagang hinuhukay nila ang kanilang political career kung ituloy nila ang impeachment complete. Kasi unang-una, walang basihan eh. Paano uusad yan? So, pwedeng iusad nila from lower house, pwede. I-railroad nila, i-script. Kasi, ang mga congressmen, sa tingin ko, although may mga matitino pa dyan, kaya lang, dahil nga sa influence ng extraordinary expenses, marami ang boboto pabor sa impeachment sa mga congressman because of this. Pwede. Kaya lang, ang taong bayan with social media now, lalong ma-expound yan is, anong dahilan? Ang tao nag-iisip na ngayon, tinitimbang-timbang. May violation ba ang ating BP? Yung 5 constitutional grounds. Mayroon bang treason? Nagtaksil ba siya sa bayan? Wala naman. Meron bang bribery? Tumanggap ba siya ng bilyones from outside sources? Hindi naman. Yung tinanggap niya from the office of the president yun eh. Eh di number 1 na i-impeach ang Pangulo. And then other crimes, betrayal of public trust. Mandami pang to nagtitiwala kay BP Sara. Graft and corruption. Wala namang napatunayang Kaya, political suicide para kay Speaker Romualdez kung itutuloy niya. Kaya dahil hindi matutuloy, sa tingin ko, hindi na rin matutuloy magkandidato si Tatay Digong. Kasi talagang mahina na siya. Dapat magpahinga na lang ang ating Tatay Digong. Huwag na siyang bumalik sa politika. Ano na lang siya, doon na lang siya sa kanyang programa, gikan sa masa, para at least naririnig pa rin natin ang kanyang mga wisdom. Hindi natin mamiss ang kanyang pananalita at kanyang mga advice, kanyang malasakit sa ating bansa. So, yan lang po.